Abangan daw ang pagsabog na testimonya o pasabog ng testimonya ni NBA Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, mala fireworks ang pasabog nila sa susunod na linggo. Ayon sa prosekusyon, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang dalawang testigong sina NBA Senior Agent John Marcarilong at Regional Director Jeremy Lotok. Sa pagtatanong ng depensa kay Lotok noong mga nakaraang araw, ilang ulit niyang sinabi na ang NBI Director lamang ang makakasagot sa ilang tanong, partikular sa umunay mga banta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang pahayag ni na Private Prosecutor Lorna Capunan at ni House Prosecutor Paulo Ortega. Isa lang masasabi ko, mabigat. Will complete the whole narrative. Kasi hanging question yung anong nangyari. Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat na to. Kumbaga, he has the keys to the castle. So, kung meron naman pinaka credible, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Bring your own back. Ayaw nang magbigay ng haka-haka ng depensa sa sinasabing magiging pasabog ni Matibag, pero pinaghahandaan daw nila ang gagawing pagtatanong sa cross-examination. Heto ang pahayag ukol dyan ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa. I suppose meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agent. So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct. Oras na matapos ang deliberasyon sa Article 4 o yung grave threats, sunod na hihimayin ng prosekusyon sa susunod na linggo ay ang Article 1. Ito po yung alegasyon ng umunay maling paggasta ni VP Sara sa kanyang mga confidential funds. Pero bago yan, nagharap muna sa oral arguments ang prosekusyon at depensa kaugnay po sa posibleng pagpapasapina sa tax and bank records ng bise at ng asawa niya si Atty. Mans Capio. Para naman ito sa Article 2 ng impeachment case o yung sinasabing unexplained wealth ng bise. Sa Lunes po yan target desisyonan ng impeachment court. Pero kanina, bumanat ang prosekusyon sa depensa. Ano rin bang kinakatakot nila? Git naman ng defense team. Hindi naman sila natatakot kung lumabas ang mga dokumento, pero nagbabase lang daw sila sa nakasaad sa saligang batas. Pakinggan natin ang sinabi ng magkabilang panig. Kung takot mo sila dun sa pagbubukas, ibig sabihin nun, talagang baka may tinatago. Yung batas dyan really criminalizes yung pagpapalabas ng taxpayers' information subject to exceptions. Pero yung exceptions na yun, hindi po kasama yung impeachment. Ang sinasabi lang naman natin kahapon ay hindi automatic yon at kailangan pa rin patunayan na may due process yung nangyari. Klarong-klaro po sa batas, yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws. Exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Ang palasyo duda na maglalabas ng waiver si VP Sara para isa publiko ang bank at tax records niya. Ito ang sinabi ng palasyo. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.